Hello, viewers! Happy to be part of the Goodness of God program. I am Gian Adriana Kaido, and I've known Jesus Christ since birth, and I'm a member of Teen Choir. I'm a student and already in grade 11, and I know that mahal ako ng Diyos. 1 John 4 verse 16 to 18. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of the judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Hello, viewers! I am happy to be part of Goodness of God program. I'm Chantal Espado Bacani. I am a member of Teen Square and I'm grade 9. Alam kong mahal ako ng ating Diyos. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love is no one that is, that someone lay down his life for his friends. You are my friends, if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known to you. John chapter 15, verse 12 to 15. Magandang araw! Welcome to our show, The Goodness of God, presented by the Jesus Christ Church and Ministries. Kami ay located sa San Fernando, Pampanga, and The Goodness of God ay mapapanood dito sa Jesus Christ Church Facebook page tuwing Miyerkules 8 p.m. to 9 p.m. ng gabi. At sa araw na ito ay mapalad na mapapaunlakan tayo nila Sis Chantal and Sis Gian. Paano ba kayo nag-grow sa Jesus Christ Church? Ngayon, kay Chantal mo naman. Ako po is, nag-start po ako, attend muna po ako ng church. So, nung dati po kasi wala pa po kami dito sa Pampanga. Nasa Tarlac kami. So, nung una pong attend namin doon, nag-observe muna po ako. Then, parang may feeling ako na nakikita ko yung mga kids na nagkukumpulan sila, meron po silang something na ang saya, ganun. Parang kinonvince ko rin po yung parents ko. Sabi ko, tinanong ko muna po kung ano yun, ganun. So, pinakilala po nila sa akin yung kids choir. So, dun po ako nag-start na, kasi nakikita ko rin po yung mga pinsan ko na nagkaano rin po sila ng kids choir, nag-a-attend. Pero ikaw yung nag-initiate na parang gusto mong sumali. Opo. Kasi parang ang saya po, ganun. So, na-convince ko po sila. Then, yun, nag-start na po akong mag-kids choir. Then, meron pa rin po, syempre, nag-a-adjust ako, ganun, sa mga sa mga nakakahalubilo ko po, ganun. So, pero, unti-unti naman po nag-grow yun. Pero, sometimes, meron po akong nararamdaman na takot. Ay, yung parang nahihiya, gano'n. Minsan, naman po ako mag-church, magtumayo sa harap, sa pulpito, magkanta, gano'n. So, parang nawala din po sa loob ko minsan yung relation namin ni God, yung sa Jesus Christ Church po. Napuputol minsan, gano'n. So, pero nag-pray lang ako ng pray. So, naramdaman ko po na kailangan, hindi naman po sa kailangan, pero may feeling talaga ako na ipapagpatuloy ko to. Kasi alam ko na nandyan si God. And always na nandyan siya. So, yan po, nag-transition na po ako sa teens. Then, nag-grow. So, parang, syempre, may minsan din po nararamdaman ko pa rin po yung, minsan yung pagkawala ko sa focus sa relation ko po kay God, sa Jesus Christ. So, yun po. Yun. Diba? Pero in fairness, ikaw yung nag-initiate, tapos na uwi tayo sa parang natatakot tayo, nahihiya tayo. Pero look at now, diba? Teen Square ka na ngayon. Ngayon naman, kay Gian naman tayo. Ako naman po,
Kami po si mami ko po yung ano po talaga sa amin, sa Jesus Christ Church. Kaya po since birth po, dinadala na po nila ako sa church. Kaya lumaki din po ako sa church. Pero nung bata po ako, hindi po ako masyadong, syempre po, hindi ko pa po alam yung mga bata pa ako. Wala pa ako alam sa mga paligid ko, gano'n. Hindi pa ako masyadong merong interest sa mga bagay. Pero nung nasa age na ako na pwede na ako mag-join ng kids choir, parang mahihain po kasi ako nung bata ako. Tapos, gusto ko po mag-join, pero dahil po sa dami ng mga kids na, yun nga po, yung nagsasaya po sila, gano'n. Nahihiya po ako na mag-approach, gano'n. Since bata pa lang po ako nun and wala rin ako sense of parang pakikipaghalubilo, gano'n. Tapos pero meron pa akong friend nun, na childhood friend ko po sa church, na kaibigan ko po siya, kahit member na po siya ng kids choir, pero ako po hindi pa. Kaya po, dahil sa friend na yun, inaya niya po ako sa pag-join ng kids choir. Kasi sinasabi ko rin po, ay kapag yung kids choir po, yung kapag kumakanta na po sila sa harap, yung gusto ko rin po, kasali ako doon. Sumunod doon ka din, diba? Oo. Tapos, ayun po, kahit nahiya po ako, nag-join pa rin po. Dahil po sa friend din na yun. Tapos, sa kids choir naman po, natuto ko rin pong ma-hone yung skills ko sa pakikipaghalubilo, gano'n, and sa masanay po sa maraming tao. So, from introvert to extrovert, gano'n. Tapos, ayun po, and after nun, yung time ko rin po sa kids choir, memorable, kasi dahil din po doon, natuto rin akong yun po, yung mga natutunan ko sa church, gano'n, na ko rin po sa school namin. And natutuwa akong makipag-friends, na gano'n. And ayun po. And after nun, after some time din po, kailangan umalis po ng mga dating kids, kasi po, kailangan na po nila mag-teens. Kami po yung natira, so doon din po ako natuto maging song leader, and maging leader na rin po dun sa kids choir. And ayun po. Hanggang po sa pag-transition po namin sa teens, nadala ko rin po yung mga skills ko and sa interest din po sa pag-lead sa school. Naging rin po ako sa sa school namin, sa section namin, na yung naging president rin po, gano'n. And doon din po ako nasanay na maging confident din po. From mahiyain to Tapos yun po, hanggang sa teens choir na po, kahit po may konting hiya pa rin, kahit kakilala ko na po dati yung mga naging senior teens po namin. Natuto pa rin po ako. And every day po, every season po, meron pa rin po ako natututunan kahit saan po ako dalhin ni Lord. Ganon. Marami pa rin po mga kailangang matutunan and natututunan po. Kaya sa teens choir po, marami din po akong mga naging lessons and dahil na rin po sa mga kasama ko, ganon sa teens choir, marami po akong mga na-realize, ganon, lalo na po sa relationship ko kay Lord. Yun po. Tapos, yun po, natuto rin po ako maging consistent sa pag-attend po sa church. Ayun po. Nakatulong po sobra ng yung ministry na mga sinasalihan ko sa church, and nagustuhan ko rin po yung pagsiserve kay Lord. Kasi diba, may obligation ka to fulfill. So, ang ganda rin yun. Tapos maganda rin yung na-expose kayo sa mga maraming bagay, and then nadala nyo siya outside the church. Opo. Diba? Ang galing nun. Ngayon, tell us, how do you choose your friends? Kahit outside or sa loob ng church? Sige, Chantal. For me po is, syempre, unang-unang tinitingnan ko po is kung yun po yung bad influence, gano'n, yung may mga bisyo. Yan po yung pinaka-hate ko sa lahat ng tao. Like, hindi naman po sa pero kasi
we're young po po para gumamit ng ganun. So, una ko din pong tinitingnan is yung second is yung behavior, attitude, ganun. Kung sa kung sa public ba, parang still same po yung pagkikipagtungo sa akin, ganun. And ayoko rin po yung mahiya, ganun. So, I really choose po yung mga, minsan nakakasama ko lang po is yung, mostly yung mga related sa mga, yung mga academic achiever po yung mga sinakasama ko po. Kasi, piling-pili lang po talaga yung mga friends ko. Kung ako po kasi, pag may naging kaibigan ako, as long as same yung pagkikitungo sa akin, walang wala akong masamang intention sa akin, parang ganun pa rin po yung treat ko sa kanila, walang pagbabago. Pero kung once na hate mo ako, ganun, mas gusto ko na pong lumayo kaysa sa may magulo pa. So, parang ganun po ako namimili ng friends. Pero for me, kung ano po yung sino po yung naging friends ko, like, yun pa rin po, kung, hindi ko po explain, like, kung sino yung consistent pong ako pa rin yung kaibigan niya, ganun. Parang, same po ako sa kanya na, siya pa rin po yung friend ko, ganun. Sila pa rin, ganun. As long as wala silang bad intentions. Oo. So, parang as long as ganun yung trato nila sa'yo, mabuti yung trato nila sa'yo, ganun din yung trato mo sa kanila. Just tama naman, diba? Siyan, ikaw naman. Opo. Ako naman po, ang grateful po kay Lord kasi yung mga binibigyan niya po sa aking friends is mostly po, paglaki ko po, yung mga nagiging friends ko po is sila po agad yung lumalapit sa akin. And kasi nga po, nahihiya po lagi akong mag-approach. Naging po ako sa surroundings ko, and kahit po nahihiya ako, gusto ko pa rin na alam nila kung sino ako kahit hindi ko sila kinakausap, ganun, sa una po. And doon po siguro sila na sa akin, nalapitan po ako and kausapin, ganun po. And ayun po, yung mga nagiging friends ko rin po is usually po yung mga same na, hindi naman po lahat yung same personality na kagaya ko, pero as time goes by po, sa pagsasama po namin, natututunan po namin na yung parang i-adapt yung parang magandang behaviors ng isa't isa. And happy po ko kasi yung mga nagiging friends ko, hindi po yung mga toxic, gano'n, yung meron pong mga friends na Bad influence. opo, gano'n. And parang rin po kasi sa akin na yung mga nagiging friends ko po, parang yung mga ideal ko po na personality, yung mga gusto kong maging behavior, gano'n, mga gusto kong makamit na like sa academics po, gano'n. Yung mga nakakasama ko po is natutulungan po nila akong kahit po sa pag-aaral, gano'n, natutulungan po namin yung isa't isa. And yung sa pagiging lang po, like yung normal po na yung hindi po na yung mga usually po ng mga ugali ng mga teenagers, gano'n, yung iniiwasan po namin yung mga gano'n. Yung mga toxic behavior Opo, nila, no? yung mga Oo. Siyempre, gusto nyo rin parang match din sa vibe nyo, diba? Pero at the same time, it's a good influence to the both of you din. Kumbaga, kung paano kayo din sa church, no? Kung paano yung ugali nyo sa bahay, sa church, or everything. Diba? Gusto nyo ganun din kayo tratuhin. Gusto nyo good influence, gusto nyo hindi kayo nalalapit sa mga masasamang bagay. Diba? Totoo naman yun. Ngayon, when do you call kay Lord? Kumbaga, paano kayo tumatawag sa Kanya? Pag, kunwari, sa panahon ng mga pangangailangan, or pagsubok, gano'n. Lagi naman po lagi kong tinatawag si Lord. Kahit wala po akong pinagdadaanan, grateful po ako, thankful. Lagi po siya yung tinatawag ko through prayers. Nagpipray po ako lagi. Every time na may blessings, may
may masamang naka-surround po, parang gano'n. Like, siya lang po talaga yung, parang sagot ko lagi na, lagi yung pag may masama akong nararamdaman, in Jesus' name, yun lang po siya lagi yung call ko, yung prayers po, gano'n. Kasi lalo na po pag grateful ako sa mga blessings na sobrang binibigay niya. Sa amin po ng family ko, ganun, friends, sa mga binibigay niya pong mga material na, tsaka parang desire ko po na, parang super grateful po ako dun po. So, parang tinatawag ko siya through my prayers. So, dun ko po na-fulfill lahat ng parang pagkukulang ko, parang pagiging thankful na rin po kay Lord. Diba? So, may reflection din kapag tumatawag ka kay Lord, no? Ako naman po, natutunan, nung bata po kasi ako, tinuruan po kami ni mami na palagi po mag-pray, gano'n. Lalo na po kapag nung natatakot po kami, gano'n, and may mga, naiisip kasi po, pag bata, gano'n, madali pong magalit, gano'n. Kapag po gano'n, tinuruan niya po kami para ano rin po yung anger issues, gano'n. Tapos, ayun po, natuto po ako lagi mag-pray, kahit nung bata pa po ako. Tapos, and ngayon naman po, naging teenager ako, gano'n. Mas hanggang ngayon, di ba? Mas kailangan din natin ngayon. Lalo na mas marami na kayong knowledge about kay Lord. Tapos mas marami na rin kayong pagsubok din na nararanasan. No? Tapos po, ngayon naman po, nagkaroon na rin ako ng, sa tamang pag-iisip na rin po, mas lalo ako naging, kay Lord, parang exposed po. Kasi, meron na rin po ako mga naranasan ng mga, mga pagsubok, ganun po. Lalo na po pag nagkakasakit po ako, lagi po kasi ako nagkakasakit. Tapos, tinuruan po ko ni mami na, palagi po nagpipray. Alam ko po palagi yung mga worries, ganun. Yung mga silent battles na kahit po hindi yung physically, ganun. Lagi po akong, nire-remind din ni mami na mag-pray lang, ganun. Tapos po, kapag naman po, meron po sometimes mga problems rin po yung sa sarili ko po, sa mga friends, ganun po, sa school, lalo na po. Natuto rin po akong yung, maging yung hindi po ako nagsasalita, hindi po ako naging open. Hindi po ako nagiging open sa sarili ko. Natuto lang po ako na kay Lord, yung sa kanila po tumawag lagi. Kasi, naranasan ko na rin po yung mag-rant, ganun, sa mga friends ko. Tapos, parang may something pa rin na mabigat. Kahit Totoo. Tapos, pero pag kay Lord, kapag sa kanya ka nagsasabi, ganun. Parang gagaan. Gagaan yung pakiramdam mo. Parang kinuha niya lahat ng worries mo, lahat ng mga hinanakit or yung mga nararamdaman mong parang feeling mo, you're not worth it. Diba ganun yun sa teenager ngayon, sobrang kumbaga sobrang consistent din sa mga database natin ngayon yung mga students or yung mga teenager na dumaranas sa depression, di ba? More on sa mental health. Though we need to seek professional help, pero hindi din naiintindihan ng ibang kabataan. Like, na katulad nyo, na need nyo pa rin mag-seek sa itaas. Di ba? Na iba yung feeling kapag nag-seek kayo ng help galing kay Lord. Di ba? Tulad kay Gian na mas hindi na bumigat. No? Parang naging light na lang yung battles na kinakarry mo. Diba? Pero totoo yun. Maganda yun na nagsisik kayo ng help kay Lord. Hindi lang sa mga friends nyo. Though, syempre, need pa rin naman natin sa mga friends, sa mga family na magsik ng help. Pero, number one pa rin syempre si Lord. Diba? Ngayon, ano ba yung mga prayers mo? Ngayon at your age,
Naman. Sa akin po is, wala naman pong masyadong material na need, ganun. Gusto ko lang po is yung laging kompleto kami ng family ko, good health, and masaya lang po, ganun. Kahit may pagsubok, andyan naman si Lord para lagi pong makagabay sa amin. So, yung one, ko lang po is, yung family ko po talaga, yung buong Estrada family po, na never pong magkakaroon ng sana po. Lalo na po magkakasama po, happy lang tayo. Yun po yung one, ko is lalo na yung health. Yung health po ng bawat isa, mga pinsan ko po, family, ganun. Ako po, yung health ko, ganun. Yun lang naman po yung pinag-pray ko lagi. Kasi, na po, super blessed na po ako pagdating sa mga bagay-bagay na yan. So, para sa akin, wala na po akong ibang hiling pa, kundi lang yung, parang relation ko kay God and sa health ng po ng mga family members ko. Halos same lang rin po kasi syempre yung mga binibigay po ni Lord sa atin, sapat na rin po. And, yung mga nagiging prayers ko lang po is kapag yun nga po, yung mga nagiging problems, ganun. And yung guidance po kay Lord sa araw-araw kong mga ginagawa, ganun. And yung, siyempre po, grateful po tayo palagi. Yung palagi pong thank you kay Lord sa kung ano man yung ibibigay niya and yung nararanasan natin. Kasi yung life po, palaging may purpose na binibigay si Lord. Yung kahit ano man po yung pagdaanan, gano'n. Palagi pong may lesson sa at the end of it. Tapos, yun rin po yung family ko, always, yung guidance and maging close po sila kay Lord sa kung ano man pong stage ng life nila, ganun. Syempre po, hindi po kami pare-parehas ng like age, ganun. Hindi pa po pare-parehas yung mga dinadala namin, ganun. And yung everyday na ginagawa po namin. Kaya, ayun, yung guidance palagi and yung health na po namin, protection sa araw-araw. Yun po. Number one naman yung family natin, no? Pero nakakatuwa kasi hindi kayo nag-base sa mga material na bagay, no? Na parang yung hihilingin nyo kay Lord, na sana Lord, ganito, ganyan. Pero natututo kayo maging kontento, no? Yun yung nagiging nyo naman sa church. Nagiging na rin po kasi, may mga times na nagiging lesson na rin po na sa amin. Lalo na po nung bata po kami, lagi namin siya ng laruan, Totoo. po yung mga bata. Tapos hanggang ngayon po, may mga wants, ganun. Higis na po needs yung mga hilingin namin. Pero dun sa mga na po yun, sa mga times na yun, may mga lesson din po kami kailangan matutunan. Kaya, ayun, nag-lead sa pagiging rin po. Diba? So, parang nagre-reflect din kayo sa mga kung anong ginagawa niyo before, and then ngayon, nag-grow kayo in a way na maganda. Maganda yung nagiging resulta, no? Nagiging mabuting tao kayo. Not just becoming a person, but also the children of God. Diba? Galing nun. Ngayon, since mga kabataan kayo, ano ba yung mga dreams nyo sa buhay? Chantal. Dreams ko po sa buhay is, wala naman po akong masyadong, malawak po yung isip ko sa future, inisip ko po lahat ng and super lawak din po ng imaginations ko, like, kung makakamit ko po ba itong, like, yung work na gusto ko, yung work na kaya ko lang, parang, marami po talagang sumasagip sa isip ko na, like, super, po, ng lawak ng, parang, para sa akin, super lawak pa ng future para enter out po, ganun. So, pero parang sa akin po ngayon is, maging, like, for me, same pa rin po yung, parang hindi mawawala yung relation ko sa Jesus Christ, church, yung pag-church ko, every Sunday, hindi po mawawala, and yung
yung pagkilala kay Lord, andun lang po dapat. Parang, yun lang, yun po yung talaga yung ayaw kong mawala in the future, gano'n. Pero, syempre, help din po ni Lord sa sarili mo pag, yung parang, ah, yung yung parang pagkamit mo po sa sa dream job mo, gano'n, andiyan lang po talaga yung gabay ni Lord. So, para sa'kin po is, for me, super dami ko po talaga na, like, gusto kong maging lawyer, gusto kong maging flight attendant. So, hindi pa fixed Opo, yun. like, super dami talaga nung imaginations ko, like, super, parang feeling ko, and alam ko po sa sarili ko na kaya ko to, parang, in the future, makakamit ko lahat, hindi ko na kailangan mamili ng isa. So, pero yung isa lang po talaga, ayaw ko pala is yung pag-church ko every Sunday, yung spirit ko kay Lord, like, yung relation ko kay God. Ayun, Gian. Ayun, halos same lang din po kasi, yung mga like, pag tinatanong po sa school kung ano yung plano niyo, gano'n. Ako po kasi wala pa po ako talagang napagdesisyonan na ano yung gustong gawin, gano'n. Kasi rin po, di rin ako sure kung kaya ko, gano'n yung mga gusto kong gawin. Kasi po, may mga times na may mga suggestions rin po yung mga ibang tao, gano'n. Eh, ikaw, magaling ka sa ito, dito ka, gano'n po. Tapos, gusto ko rin po kasi yung mga bagay na, ma-honor rin si God, gano'n. Yung mga gagawin ko rin po, gano'n, yung healthy po, yung in the future, like kapag adult na po ako, gano'n. Yung hindi po masisira yung health ko, gano'n, yung body clock, gano'n po. Tapos yung siyempre sa dreams po, yung, dreams ko in the future, yung sa family din po, yung lifestyle ko, yung maging maayos, gano'n. Yung hindi po siya, yung path na hindi ka sure palagi, gano'n. Kasi, pinagpe-pray ko rin po yun kay Lord na bigyan niya po ako ng yung mindset po na palaging, i-trust lang po siya. Kasi ako po, indecisive po ako, yung hindi po ako makapag-desisyon agad, gano'n. Kasi po, hindi po ako sure sa mga pwedeng mangyari, gano'n. Yung mga, ay, may ano pa lang ganito, gano'n. Pero sinasabi po nila na hindi daw po pwede yung gano'n. Yan po. Tapos, sa, in terms of dreams po kasi, may mga ano rin po ako na gustong, kagaya po ng mga, yun nga po, yung pag-church ko every Sunday, yung pag-serve ko kay Lord, ayaw ko pong mawala yun kasi nakasanayan ko na rin po yun. Ayun po, yun po yung mga nakasanayan ko, yung palaging kasama si Lord. Kasi po, yung sa naman po, sa dream job ko po, yung kahit hindi po yung, hindi po yung kahit hindi bigatin, gano'n. Basta po yung masusupport ko po yung family ko, sila mama ko, gano'n, sa financial, and yung magagawa ko rin po yung gusto ko. Hindi po yung parang nasasakal ako sa work ko, gano'n, yung mga bagay po na gano'n. Yun lang po yung mga iniisip ko. And yung Sunday po talaga kapag kailangan para kay Lord kasi, yun po. Ayun. So, parang sobrang kayo, hindi rin fixed, pero at the same time, naiisip nyo pa rin na ipag-pray na sana kung ganito yung ibibigay sa inyo, sana hindi maapektuhan yung paglilingkod nyo. Lalo na every Sunday, di ba? Meron din yung ibang trabaho na pag Sunday, meron din, may pasok, ganyan. Oo. Pero kayo, hanga naman ako sa inyo kasi hinihiling nyo talaga kay Lord na hindi maapektuhan yung pagsasamba nyo. Kasi, alam nyo yun, yung kapag once ka lang nag-absent, parang hindi siya fulfillment for you. Parang buong week, hindi ka masaya. Parang may kulang. 'Di ba? Naranasan nyo na ba yun? Parang, Oo. 'di ba? Parang kulang na kulang. Parang may obligasyon kang hindi na fulfill that day. 'Di ba? Pero, maganda naman yung mga sagot nyo kasi, still, na-honor niyo si Lord. Even sa pagpili ng friends, sa mga dreams nyo, no? Ang dami nyong natutunan din since birth
nandito na kayo sa Jesus Christ Church, 'di ba? So, na-expose na rin kayo ng maaga. At the same time, marami pa rin pinarealize sa inyo sa Lord. Diba? Ayun. Maraming salamat, no, sa ating mga guests sa araw na ito. We are inviting everyone to share about the goodness of God. Please message us here in our Facebook page. And thanks for watching The Goodness of God. This has been Marnea, your host of today's show. Thank you. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness.